Nagsisimula ang ikalawang season sa isang base ng Marine sa Shelltown kung saan sumiklab ang kaguluhan matapos maglunsad ng pag-atake ang tatlong ahente ng Baroque Works. Tumakbo ang mga Marines habang sina Mr. Five, Miss Valentine, at Miss All Sunday ay walang hirap na pinupuksa ang sinumang sumusubok na humarang sa kanila. Ipinakita ni Miss All Sunday ang kakaibang kapangyarihan niya, ang Hana-Hana no Mi na nagpapahintulot sa kanyang magpatubo ng kopya ng kanyang mga braso at paa mula sa katawan ng mga Marines. Sa tulong ng kakayahang ito, madali niyang natalo ang natitirang mga Marines. Matapos linisin ang base, nagtungo ang tatlong ahente sa isang silid kung saan nakatago ang bangkay ni Mr. Seven. Nag-aalala sila sa maaaring mangyari kapag nalaman ng kanilang pinuno na si Mr. Zero ang pagkamatay ni Mr. Seven. Dahil si Roronoa Zoro ang responsable sa pagkamatay ni Mr. Seven, nagpasya silang hanapin siya kasama ang kanyang crew ng mga pirata. Bago umalis ay pinilit nila ang natirang Marine na sabihin kung saan patungo ang Straw Hat Pirates. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa Straw Hats na naglalayag sakay ng Going Merry. Habang papunta sila sa Grand Line, patuloy na binabanggit ni Monkey D. Luffy ang kanyang pangarap na mahanap ang maalamat na kayamanan na One Piece at maging hari ng mga pirata. Ngunit paubos na ang kanilang mga supply, kaya nagpasya silang huminto muna sa pinakamalapit na isla bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ang kanilang destinasyon ay Logtown, ang pinakamalaking base ng Marine sa East Blue. Karamihan sa crew ay agad sumang-ayon sa plano. Gusto ni Sanji na mag-imbak muli ng pagkain. Balak naman ni Nami na mag-shopping at kailangan ni Zoro bumili ng bagong mga espada. Si Usopp lamang ang nag-aalala na bumisita sa isang bayan na puno ng mga Marines, ngunit natalo siya sa boto matapos sabihin ni Luffy na gusto rin niyang makita ang isla. Sikat ang Logtown bilang lugar kung saan ipinanganak at pinatay ang hari ng mga pirata na si Gold Roger, at gusto ni Luffy na bisitahin ang lugar ng kanyang pagbitay. Sandaling nagbalik ang kwento sa araw ng pagbitay ni Roger. Bumisita ang bayani ng Marine na si Monkey D. Garp kay Roger sa kanyang selda. Humingi si Roger ng pabor kay Garp, hanapin ang kanyang anak at alagaan ito. Hindi malinaw ang sagot ni Garp, ngunit tila sigurado si Roger na gagawin niya iyon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis si Garp sa selda at bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Nang makarating ang Straw Hat sa Logtown, nalaman nilang ipinagdiriwang ng bayan ang ika-22 anibersaryo ng pagbitay kay Roger sa pamamagitan ng isang malaking festival. Naghiwa-hiwalay ang crew upang mangalap ng mga supply. Sa daungan, dumating ang Marine na si Captain Smoker kasama ang isang nahuling pirata. Inutusan niya ang mga mas mababang ranggong Marine na manatiling alerto dahil maraming pirata ang inaasahang bibisita sa panahon ng festival. Matapos ibigay ang kanyang mga utos, nagsimula siyang magpatrolya sa bayan. Sa ibang lugar, sina Nami at Usopp ay tumitingin sa mga tindahan ng damit nang hindi nila alam na may lalaking may berdeng buhok na nagmamasid sa kanila. Kasabay nito, pumasok si Zoro sa isang tindahan ng espada kung saan hindi sinasadyang nabangga niya ang isang babae. Matapos niya itong tulungang makatayo ay pumasok siya sa loob. Ang may-ari ng tindahan na si Ipon Matsu ay naging interesado sa espada ni Zoro at sinubukang bilhin ito sa malaking halaga, ngunit tumanggi si Zoro. Hindi nagtagal, pumasok din sa tindahan ng parehong babae na tuwang-tuwa matapos makita ang sandata ni Zoro. Ang pangalan niya ay Tashigi, at malaki ang kanyang interes sa mga katana. Kalaunan ay nalaman na isa siyang Marine na nagtatrabaho sa ilalim ni Smoker. Habang naghahanap sa tindahan, napansin ni Zoro ang isang espada na may kakaibang aura. Nag-atubili si Ipon Matsu na ibenta ito kay Zoro dahil sinasabing isinumpa ang katana na ito. Dahil dito nagpasya si Zoro subukan kung sino ang mananaig, ang kanyang will, o ang sumpa ng katana. Dahil humanga sa tapang ni Zoro, ibinigay ni Ipon Matsu ang katana ng libre at dinagdagan pa ito ng isa pang katana. Sa ibang bahagi ng bayan, naghiwalay sina Luffy at Sanji habang naghahanap ng pagkain. Sa parehong oras, nakasalubong ni Nami ang lalaking may berdeng buhok nang subukan nitong nakawan siya. Pinuna ni Nami ang kanyang paraan ng pagnanakaw, ngunit binaliwala siya nito at naglakad palayo. Habang nagtatanong si Luffy sa mga tao kung saan matatagpuan ang lugar ng pagbitay, muling lumitaw ang lalaking may berdeng buhok at nagpakilala bilang Barto. Nag-alok siyang samahan si Luffy papunta roon. Pagdating nila, biglang tinangay ng hangin ang sombrero ni Luffy. Habang hinahabol niya ito, hindi inaasahang nakasalubong niya si Buggy the Clown at si Alvida, na nagkaisa upang maghiganti sa kanya.
Sandaling nakipaglaban si Alvida kay Luffy at kalaunan ay nahuli siya gamit ang Sea Stone handcuffs na nagpapahina sa mga gumagamit ng Devil Fruit. Pagkatapos nito, nagsagawa sila ni Buggy ng peking paglilitis bago ihanda ang pagbitay kay Luffy sa parehong lugar kung saan namatay si Roger. Samantala, narinig ni Smoker na may mga piratang nagtipon sa lugar ng pagbitay at agad siyang nagtungo roon kasama si Tashigi. Napansin din ng iba pang Straw Hats na nawawala si Luffy at sumunod sa karamihan ng tao na papunta sa parehong lugar. Dumating ang crew sa mismong sandali nang ihahanda na ni Buggy ang pagbitay kay Luffy. Nakatayo sa entablado, biglang tumawa si Luffy at sinabi sa kanyang mga kasama na mamamatay na siya. Habang itinataas ni Buggy ang kanyang espada upang patayin siya, biglang bumagsak ang malakas na kidlat sa entablado. Dahil sa impact, nailigtas si Luffy at nakatakas. Ngunit agad na dumating si Smoker at ang mga marine upang arestuhin ang mga pirata. Naghiwa-hiwalay ang Straw Hats habang sinusubukan nilang makabalik sa Going Merry. Nagbanggaan sina Zoro at Tashigi. Why won't you kill me? Habang sina Luffy at Sanji naman ay humarap kay Smoker. Nakarating sina Nami at Usopp sa barko ng ligtas. Habang nagaganap ang labanan, nagkaroon ng kalamangan si Smoker laban kina Luffy at Sanji. Bago pa niya tuluyang tapusin si Luffy, biglang lumitaw ang misteryosong lalaking nakasuot ng itim na balabal at nakialam. Who are we to stand in the way of another man's voyage? You. World government wants your head. The world is still waiting for our answer. Nagkita-kita muli ang Straw Hat crew sa Going Merry at agad nilang nilisan ang Logtown. Naglayag sila patungo sa Reverse Mountain, ang pasukan ng Grand Line. Sinubukan ng Straw Hat Pirates na daanan ang Reverse Mountain. Dahil sa malalakas na agos at matatarik na alon, naging napakadelikado ng paglalakbay ngunit nagtulungan ang buong crew upang magabayan ng ligtas ang kanilang barko. Si Monkey D. Luffy ang nanguna ng may kumpiyansa habang sina Zoro, Sanji, at Usopp ay tumulong sa pagkontrol ng barko laban sa malalakas na alon. Maingat namang nagnanavigate si Nami at binabalaan ang crew tungkol sa mga hadlang sa unahan. Matapos ang isang matinding pakikipaglaban sa malalakas na alon, sa wakas ay nakatawid ang Going Merry at bumaba papasok sa Grand Line. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang ginhawa. Sa paanan ng bundok, bigla nilang nakaharap si Lebon, isang napakalaking balyeno na naninirahan malapit sa Twin Capes. Napunta ang barko sa diretsong landas patungo sa bukas na bibig ng balyena. Nakaligtas si Luffy bago pa tuluyang malamon ang barko, ngunit ang iba pang miyembro ng crew ay natrap sa loob ng balyena kasama ang kanilang barko. Kalaunan ay nagising si Luffy sa dalampasigan ng Twin Capes. Nang makita niya si Lebon sa tubig, sinubukan niyang pilitin ang balyena na buksan ang bibig nito upang makalabas ang kanyang mga kaibigan. Pero sa halip, sumisid ang balyena sa ilalim ng tubig. Sa sandaling iyon, nakilala ni Luffy ang isang matandang lalaki na nagngangalang Crocus na nakatira sa lighthouse. Makalipas ang ilang sandali, muling umangat si Lebon mula sa dagat at marahas na ibinangga ang ulo nito sa Red Line. Pinaputukan ni Crocus ng pampakalma si Lebon, kaya ito ay kumalma at muling lumubog sa tubig. Galit na sinabi ni Luffy kay Crocus na ang kanyang mga kaibigan ay nasa loob pa ng balyena at kailangang mailigtas. Walang pakundangang sinabi ni Crocus na patay na raw ang mga ito. Ngunit sa loob ni Lebon, buhay pa ang crew. Nagsimulang maghanap sina Nami, Usopp, Sanji, at Zoro ng paraan. Sinaliksik ni Usopp at Sanji ang isang wasak na barko. Sina Nami at Zoro naman ay nanatili sa Going Merry at sinubukang mag-isip ng plano kung paano makakalabas mula sa balyena. Balik sa Logtown, inutusan ni Smoker si Tashigi na maghanda para sa paglalakbay patungo sa Grand Line.
Ipinaalala ni Toshigi na kailangan muna nilang humingi ng pahintulot mula sa kanilang mga nakatataas dahil ang Grand Line ay nasa labas ng kanilang autoridad. Bago pa makasagot si Smoker, dumating si Monkey D. Garp at humiling na makausap siya ng pribado. Sa kanilang pag-uusap, nilinaw ni Smoker na nais niyang habulin ang Straw Hat Pirates. Ipinaliwanag naman ni Garp na may iba pang seryosong problema na kinakaharap ang Marines. Ang Alabasta ay malapit ng sumiklab sa digmaang sibil at nawawala ang prinsesa nito. Kasabay nito ay patuloy ring dumadami ang mga tagasunod ng Revolutionary Army laban sa world government. Samantala sa Twin Capes, paulit-ulit na kinakatok ni Luffy ang pinto ng lighthouse hanggang sa pinapasok siya ni Crocus. Dahil sa matinding determinasyon ni Luffy, pumayag din si Crocus na tulungan siyang iligtas ang kanyang crew. Sa loob muli ni Lebon, nakahanap sina Usopp at Sanji ng isang bangka sa ilalim ng braso ng isang taong mukhang patay na. Nang subukang kunin ito ni Usopp, biglang nagising ang lalaki at nagsimula ang labanan sa pagitan niya at ni Sanji habang kinuha naman ni Usopp ang bangka. Natapos ang laban nang mahuli ang lalaki sa isang lambat. Binanggit ng misteryosong lalaki na may kasama pa siya. Sa Going Merry, nagtataka si Nami sa bago-bagong paggalaw ng log post nang biglang tumagos ang isang talim sa mesa at lumitaw ang isang babaeng may asol na buhok. Nagsimula ang laban sa pagitan nila ni Nami hanggang sa dumating sina Usopp at Sanji kasama ang nahuling lalaki. Nabunyag na ang dalawang estranghero ay sina Miss Wednesday at Mr. Nine, mga ahente ng Baroque Works. Tinanong ni Luffy si Crocus kung bakit patuloy na ibinabangga ni Lebon ang ulo nito sa Red Line. Ipinaliwanag ni Crocus na matagal nang nakaraan ay naging kaibigan ng balyena ang Rumbar Pirates. Nang pumasok ang mga pirata sa Grand Line, iniwan nila si Lebon kay Crocus at nangakong babalik balang araw. Mula noon, naghihintay ang balyena sa parehong lugar, naniniwalang nasa kabilang panig ng Red Line ang mga ito. Sa loob muli ni Lebon, nakikipagtalo ang Straw Hats kina Miss Wednesday at Mr. Nine nang biglang gumalaw muli ang balyena. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Usopp mula sa barko habang inaayos ito. Agad siyang tinulungan ng crew, at nagulat nang tumulong din si Miss Wednesday. Sa labas ng balyena, kumanta si Luffy ng isang awit na minsang kinanta ng Rumbar Pirates. Pinakalma ng tunog si Lebon, at binuksan ang bibig nito na nagbigay daan sa Straw Hats upang makatakas. Bago sila umalis sa Twin Capes, ipinaliwanag ni Crocus kay Nami ang layunin ng log post. Dahil hindi gumagana ng maayos ang mga normal na log post sa Grand Line, itinatala ng log post ang magnetic field ng isang isla at ginagabayan ang mga manlalakbay patungo sa susunod na isla. Ibinigay ni Crocus kay Nami ang sarili niyang log post para sa kanilang paglalakbay. Habang naghahanda ang crew na umalis, nagpinta si Luffy ng Jolly Roger sa mukha ni Lebon at nangakong babalik sila balang araw. Sinabi niya kay Lebon na mula ngayon, huwag na niyang ibabangga ang ulo nito sa Red Line dahil masisira nito ang kanilang Jolly Roger. Dagdag niya pa na mula ngayon ay ituturing na nila siyang kaibigan at nangakong babalik sila balang araw para kay Lebon. Sa kabilang banda sina Smoker at Tashigi ay naghahanda na pumasok sa Grand Line upang hanapin ang Straw Hat Pirates at isang ahente ng Baroque Works. Pinapanood ni Crocus ang paglayag ng Going Merry at sinasabi kay Roger na sa wakas ay nagsimula na ang paglalakbay ng magiging susunod na hari ng mga pirata, ang siyang makakatuklas sa One Piece. Ipinakita ang larawan nila ni Roger, nagpapahiwatig na kabilang din pala siya noon sa Roger Pirates. Samantala, iniisip ni Zoro na nakikipaglaban siya kay Mihawk habang sakay ng Going Merry. Sa kanyang imahinasyon, hinahamon niya si Mihawk, determinado na balang araw ay malalampasan siya at makuha ang titulo bilang pinakadakilang swordsman sa mundo. Natapos ang sandaling iyon nang sumigaw si Usopp na nakahuli siya ng isda. Kalaunan, kinausap ni Zoro si Mr. Nine sa kusina habang si Luffy naman ay nakikipag-usap kay Miss Wednesday sa ibang bahagi ng barko. Di nagtagal, dinala ni Luffy si Miss Wednesday sa deck kung saan naroon ang iba. Nagulat ang crew dahil tinanggal na niya ang mga tali ni Miss Wednesday. Ipinaliwanag ni Luffy na nagtitiwala siya sa kanyang kutob at naniniwala siyang hindi sila sasaktan nito. Bagaman duda pa rin ang buong crew, biglang itinuro ni Miss Wednesday ang isang kalapit na isla na nakaagaw ng atensyon ng lahat at tinatawag itong Cactus Island. Paglingon nila ay tumakas na sina Miss Wednesday at Mr. Nine. Nagpatuloy ang paglalayag ng crew at di nagtagal ay nakarating sila sa isang bayan sa isla na tinatawag na Whiskey Peak. Noong una ay pinagtitinginan sila ng mga tao roon ng may pagdududa, ngunit mabilis na nagbago ang kanilang pag-uugali.
Nakilala ng crew ang isang lalaking nagngangalang Iga Ram na nagpakilalang mayor ng bayan. Sinabi niya na tinatanggap ng mga taga-whiskey pick ang mga pirata. May isang taga-baryo ang nagsabi sa Straw Hats na may ibang pirate crew na dumating noong nakaraang gabi. Tinanong ni Usopp kung naroon pa sila, ngunit sinabi ni Iga Ram na nakaalis na ang mga ito. Pagkatapos ay nagtanong si Luffy kung tinatrato rin ba ng bayan ang mga asasin ng kasing init ng pagtanggap sa mga pirata, at ipinaliwanag niyang may 2 asasin na tumakas mula sa kanilang barko. Pinasalamatan sila ni Iga Ram sa impormasyon at sinabing ang bayan na ang bahala roon. Samantala, dumating sa isla sina Miss Wednesday at Mr. 9. Sinabi niya na balak niyang makipagkita kay Mr. 8 upang pag-usapan ang kanilang nabigong misyon. Kalaunan, sa tavern ng bayan, narinig ni Nami na mapanganib ang mga bundok na hugis cactus. Gusto niyang iguhit ang isla at lalo siyang naengganyo nang marinig ang babala. Sa ibang lugar naman, pumunta si Luffy sa kusina upang maghanap ng pagkain. Habang tumitikim siya ng mga dessert, pumasok si Iga Ram at binalaan siyang mag-ingat sa pagtitiwala sa sinuman. Makalipas ang sandali, lumabas si Miss Wednesday mula sa likod at aksidenteng nabanggit ang kanyang pangalan. Agad na tumayo si Luffy. Ibinunyag na ang tunay na pagkakakilanlan ni Iga Ram at siya pala si Mr. 8. Gumawa si Miss Wednesday ng isang nakakahilong sayaw habang tumutugtog si Mr. 8 ng trumpeta at nagtagumpay silang patulugin si Luffy. Sa ibang lugar naman, nakita ni Nami ang isang misteryosong lalaki na nagliligpit ng tila patay na mga katawan sa loob ng isang gusali. Nang umalis ang lalaki, pumasok siya sa silid at natuklasan ang 2 patay na pirata mula sa crew na bumisita sa isla kanina. Bumalik ang lalaki at ibinunyag na kunwari lamang tinatanggap ng bayan ang mga pirata, ngunit lihim nilang pinapatay ang mga ito at inililibing ang mga katawan sa mga bundok na hugis cactus. Nakipaglaban si Nami sa lalaki at umalis upang hanapin si Zoro. Nang makita niya si Zoro, napatumba na nito ang 2 taga-bayan. Nang mapagtanto nilang mapanganib ang isla, naghiwalay sila upang balaan ang iba. Hinanap ni Nami si Luffy habang si Zoro naman ay pumunta sa tavern kung saan naroon pa sina Sanji at Usopp. Mabilis na nakipaglaban si Zoro sa 2 taga-bayan. Lumitaw si Mr. 9 mula sa itaas na palapag at napagtanto ni Zoro na ang buong bayan ay puno ng mga ahente ng Baroque Works. Inutusan ni Mr. 9 ang lahat na salakayin si Zoro, naniniwalang madaling matatalo ng 100 ahente ang isang tao lamang. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban gamit ang kanyang mga espada. Samantala sa kusina, pinag-uusapan ni na Miss Wednesday at Mr. 8 ang pagtakas sa isla dahil may mahalagang impormasyon siyang kailangang may parating sa kanyang ama. Nagsimulang magising si Luffy matapos marinig na pinag-uusapan nila ang pagnanakaw sa Going Merry. Sinubukan ng 2 na tumakas gamit ang isang sasakyan, ngunit pinigilan sila ni Luffy at dumating din si Nami. Sa sandaling iyon, lumitaw sina Mr. 5 at Miss Valentine. Ibinunyag nilang ipinadala sila upang patayin sina Miss Wednesday at Mr. 8 dahil nalaman na ng kanilang pinuno na si Mr. Zero na sila pala ay mga taksil at iniimbestigahan nila ang Baroque Works. Run! Which means... Samantala, iniligtas ni Zoro sina Sanji at Usopp mula sa tavern at tinalo ang natitirang mga ahente, kabilang si Mr. 9. You must face my elite guard!
Time to take that crown. Pagkatapos makatakas kina Mr. Five at Miss Valentine, inamin na ni Miss Wednesday kina Luffy at Nami ang katotohanan. Siya at si Mr. 8 ay pumasok sa Baroque Works upang matuklasan ang mga lihim nito. Sa gitna ng laban, malubhang nasugatan si Iga Ram at sinabing hindi na siya makakarating sa barko. Ibinunyag noon na si Iga Ram ay kapitan ng Royal Guard ng Alabasta at si Miss Wednesday naman ay ang nawawalang prinsesa ng kaharian. Habang hinahabol sila ni na Mr. Five at Miss Valentine, nagpaiwan si Iga Ram upang magbigay ng karagdagan oras habang tumatakas ang buong Straw Hats crew kasama si Miss Wednesday sakay ng Going Merry. Hello. Is that all you've got? Habang papalayo ang barko, nakita niya si Mr. Five na pinasabugan si Iga Ram. Kinaumagahan, sinubukan ni na Mr. Five at Miss Valentine na kumbinsihin si Mr. Nine na tulungan silang habulin si Miss Wednesday, ngunit tumanggi ito at pinatay siya ni Miss Valentine sa loob ng tavern. Sa Going Merry, ibinunyag ni Miss Wednesday ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at siya si Nefertari Vivi, prinsesa ng Alabasta. Ipinaliwanag niya na ang Baroque Works ay sadyang lumilikha ng alitan sa pagitan ng kanyang ama at ng mga mamamayan ng kaharian upang itulak ang bansa sa digmaang sibil. Sinabi rin niya na natuklasan nila ang pinakamahalagang lihim ng organisasyon at ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang pinuno na si Mr. Zero. Kailangan niyang makabalik sa Alabasta dala ang impormasyong ito. May bigla na lang bumagsak na mga rosas sa barko, hudyat ng pagdating ni Miss All Sunday. It's dangerous. There's no need for that. Give me back my hat! Sinabi niya na ang susunod nilang pupuntahan ay ang mapanganib na islang tinatawag na Little Garden. Nag-alok siya sa kanila ng tulong at ibinigay ang isang Eternal Post, isang uri ng log post na palaging nakaturo sa iisang isla. Ayon sa kanya, gagabayan sila nito patungo sa isang liblib na lugar upang makaiwas sa panganib sa Little Garden at sa Baroque Works. Nangako pa siya na hindi sila gagalawin ng kanyang organisasyon. Tumanggi si Luffy na magtiwala sa kanya at binasag ang Eternal Post. Bago siya tumalon pababa ng barko, binalaan ni Miss All Sunday na dahil pinoprotektahan nila si Miss Wednesday, naging target na rin sila ng organisasyon.